Imbes pinadala nila si Steve Witkoff para maglibot sa Kremlin at sabing, gusto ni Vladimir Putin ng kapayapaan, kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi iyon nangyari. Kaya nakita mo ang kabiguan ng mga negosasyong ito hanggang ngayon. Parang personal ko na siyang inaasinta. Pero mukhang mabait naman siya. Ang problema, wala siyang kaalaman o karanasan sa larangang ito. At nakakalaban niya ang mga tao sa Kremlin na buong karera na nila itong ginagawa. Kaya siya ay, kumbaga, dehado talaga siya. Kamusta mga kaibigan? Ngayon kasama natin si Constantine, may akda YouTuber at co-host ng Trigonometry Podcast. Sana tama ang sabi ko. Alam ko, laro lang yan ng salita. Iba ang pinagmulan mo. Alam ko galing sa pamahalaang Soviet ang tatay mo. Hindi siya miyembro ng Soviet government. Ang tatay ko ay nasa pamahalaan ni Boris Yeltsin ng Russia noong early '70s. May lahi akong Ukrainian at Russian. At madalas kong naisusulat at napag-uusapan ang tunggaliang ito. Sigurado lang ako, yung sinabi mong interesante na parang di talaga nagkaroon ng demokrasya ang Russia sa loob ng 500 taon or kahit kailan kasi wala naman talagang nagkaroon nito noon pa. At sinabi mo rin na ang pagbagsak ni Putin ay magpapalaya ng isang tao na maaring mas mahigpit pa kaysa kay Putin. Oo, nagsasalita ako sa partikular na konteksto para maging patas. Ayokong isipin ng mga tao na gusto kong manatili si Vladimir Putin sa kapangyarihan habang buhay. Oo, alam mo, hindi ganun ang posisyon ko. Talagang hindi ko gusto ang ginawa niya sa Ukraine. Para sa akin, masama ang ginawa niya pati sa Russia. Pero ang punto na gusto kong sabihin ay kung siya ay marahas na tinanggal. Kasi hindi ko alam kung naaalala mo. Pero sa simula ng sigalot, marami talagang tao na nagsabi na, bakit hindi na lang natin tanggalin si Vladimir Putin ngayon at magiging maayos na ang lahat? Hindi talaga madali yon. Yan ang punto ko. Oo, hindi pa nagkaroon ng demokrasya ang Russia. Si Vladimir Putin, nakakalimutan ng mga tao ito. Pero unang naupo siya sa kapangyarihan sa Russia noong 1979 at 26 na taon na siyang namumuno ngayon. Wala pang naging malaya at patas na eleksyon sa loob ng panahong iyon. Pero wala ring naging malaya at patas na eleksyon na nagpalit ng gobyerno bago pa man iyon. Kaya naman, walang kasaysayan o kultura ng demokratikong pamumuno ang Russia. Maraming tao sa Russia ang, sa totoo lang, ayaw rin nito. Gusto nila si Tsar Vladimir at umaasa lang sila na ang susunod na Tsar ay yung gusto rin nila. Tiyak. At sa tingin ko isa pa ring punto ay napakalakas ng suporta niya, mga 80% sa mga survey syempre, dahil hindi rin sila nakakakuha ng ibang balita. Kaya malaking bahagi iyon sa situation. Nabanggit mo rin na halos lahat ng presidente ng United States, kabilang si Pangulong Trump, ay nagkamali ng paghusga kay Putin. Iniisip nilang mabuti siya pero nakakalimutang maestro siya ng panlilin lang. Kung isasaalang-alang natin yan, sa tingin mo paano ang takbo ng summit? Sa palagay mo ba may magandang balita tayong aasahan? Hindi. Sa totoo, hindi ko alam. Mukhang maraming haka-haka ang lumalabas. Hindi ko alam kung kailan ilalabas ang panayam dahil bukas pa ito. Kahit ilabas bukas, posibleng may magbago pa sa ngayon at bukas. Kaya ang isang bagay na masasabi ko, at paulit-ulit ko na rin itong sinabi, ay isa ako sa mga taong umaasa na magagawang maresolba agad ni Pangulong Trump ang sigalot na ito. Pero sinabi ko yon base sa akala ko na magiging mas praktikal at realistiko siya kaysa sa ipinakita niya. Sa tingin ko, masyadong inosente siya. Sa palagay ko, maling itinalaga si Steve Witkoff. Sa totoo lang, parang di niya alam ang ginagawa niya. May ilang ulat na hindi niya naintindihan ang sinabi ni Vladimir Putin. At kaya nagkaroon sila ng pag-uusap na parang, Oo, aalisin ni Vladimir Putin ang kanyang mga tropa sa Zaporozhye at Kherson. At ako naman ay parang, wow, pero grabe, wow, ang galing nun. Malaking tagumpay ito lalo na't kontrolado ni Vladimir Putin ang lugar. 24 na oras agad ang lumipas. Lumabas na nganip na hindi lang naintindihan ni Steve Witkoff si Putin. At wala talaga siyang balak umatras sa mga lugar na iyon. Kaya ngayon, malayo talaga ang pagitan ng Ukrainians at Russians at kung ang pakikialam ng mga Amerikano ay makakapaglapit sa kanila. Malalaman natin. Pero ang problema sa paraan ni Trump o ng administrasyon, dapat kong sabihin ay hanggang ngayon ay naniwala sila sa sarili nilang mga sinasabi. Na sa totoo lang ay ganito. Gusto ni Vladimir Putin ng kapayapaan. Wala akong ebidensya tungkol doon. Pahayag lang iyon na walang katotohanang ipinakita sa akin.
Ang malinaw na gusto ni Vladimir Putin, tulad ng paulit-ulit niyang sinabi, ay kontrolin ang Ukraine. Iyon ang gusto niya. Hindi ko naman ibig sabihin na gusto niyang may sundalo siya sa bawat bahagi ng Ukraine. Gusto niya ang kalahati ng Ukraine. Silangan, gitna, o kung anumang makuha niya ngayon. At ang gusto niya ay gawing puppet state ang natitirang bahagi ng Ukraine. Kagaya noong bago ang 2014 kung saan kaya niyang kontrolin kung sino ang mahahalal at mapanatili ang isang pro-Russia at korap na gobyerno na pumapabor sa Russia. Iyon na ang layunin niya simula pa lang. Ngayon, ang dahilan kung bakit inisip kong kayang harapin ni Pangulong Trump siya ay dahil may malinaw na paraan para gawin ito. Nasasabihin mo kay Vladimir Putin, tingnan mo, alinman sa gawin mo ang peace deal na ito na magiging patas pa rin. Kung saan magagawa mong bumalik sa mga tao ng Russia at sabihin, maganda ang nagawa natin dito. Nakuha natin ang ilang teritoryo at natanggal ang banta ng Ukraine pati iba pang kalokohan. Kung di mo tatanggapin ang kasunduan, Vladimir Putin, bilang Pangulong Trump, magbibigay ako sa Ukraine ng 10 beses na mas maraming armas kaysa dati. Suportado ko sila ng buo. Ibibigay ko lahat ng kailangan nila. Hindi lang para ipagtanggol sarili nila, kundi para mapaalis ka. Ganoon sana dapat ang naging takbo ng negosasyon. Sa halip, pinadala nila si Steve Witkoff para, alam mo na, mamangha sa Kremlin at parang, gusto ni Vladimir Putin ng kapayapaan? Kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi naman iyon nangyari. Kaya nakita mo ang matinding kabiguan ng mga negosasyon hanggang ngayon. Ngayon, malinaw na sa akin na unti-unti nang nauunawaan ng administrasyon ni Trump kung sino ang kanilang kaharap. Kaya sa susunod na negosasyon, posibleng mas realistiko na ang kanilang posisyon at maganda ang kalalabasan. Umaasa talaga ako na mangyayari iyon. Oo, hindi ko rin maintindihan bakit hindi na lang si Marco Rubio ang ipadala. Mas mahusay siyang negosyador sa kahit anong may kinalaman kay Putin. Alam ko kung bakit palagi nating pinipili si Steve Witkoff. Oo, hindi ako makakapagkomento tungkol sa mga detalye niyan, pero siguradong hindi ako humanga sa kahit anong nakita ko mula kay Steve Witkoff. Tingnan mo, parang inaaway ko siya kahit mukhang mabait naman siya. Ang problema, wala siyang kaalaman o karanasan sa larangang ito. At nakakaharap niya ang mga tao sa Kremlin na buong karera na nila itong ginagawa. Kaya dehado talaga siya. Oo, sigurado. Sa tingin ko parang pinalalabas ng mga ulat na mas masama siya kaysa totoong sitwasyon dahil halos araw-araw naming sinusubaybayan ang digmaan. May nangyari kay Steve Witkoff na hindi niya naintindihan si Putin tulad ng dati matapos ang isang tawag. Kaya para sa akin, parang sinasadya nilang magsabi ng isang bagay ng pribado. Tapos kapag naglabas na kami ng pampublikong pahayag, sasabihin nila, ay, hindi namin sinabi yon. Posibleng yun ang nangyayari. Pero isa pang magandang bagay na maaaring nangyayari ay kung papasok ka sa ideya na gusto ni Vladimir Putin ng kapayapaan at lahat ng sinasabi niya ay parang gusto niya ng kapayapaan. Samantalang kung papasok ka sa ideya na ang kaharap mo ay dating pinuno ng KGB na buong karera niya, ay ginugol sa pagsasanay at pagpraktis ng sining ng panlilinlang, sining ng kasinungalingan, sining ng manipulasyon, sining ng pagsasabi ng isang bagay at paggawa ng iba para makamit ang kanyang mga ambisyon at layunin, magsisimula kang makinig ng iba at titigil ka sa maling pagkaintindi sa isang tao na akala mo ay mabait pero hindi naman pala. Oo, sigurado. Kaya perpekto si Marco Rubio, lalo na sa paraan ng pagsasalita niya kay Putin bago ang eleksyon. Alam niya kung paano si Putin at madalas ninyong pag-usapan ng Western na halaga at ang pangangalaga nito. Siguro matapos ang taon na ito, lalo na sa pagkapanalo ni Donald Trump at mga nangyari, pwede mong talakayin kung aling Western value ang pinakananganganib ngayon. Isa sa mga talagang pinagtutuunan ko ng pansin sa aking libro, gaya ng alam mo, ay ang kalayaan. Ang iba't ibang uri ng kalayaan. Ang kalayaan sa pagpapahayag ang pinakahalatang uri ng kalayaang nalalagay sa panganib, lalo na sa Britanya kung saan ako nakatira. Sa palagay ko, dahil sa mga bagong kaganapang pampulitika sa United States, nagbabago na ang mga bagay. Tiyak na sa Britanya at Europa, tuloy ang pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag. Kaka-interview lang namin kay Toby Young, Lord Young, tagapagtatag ng Free Speech Union sa Britanya, tungkol sa mahigit 30 katao kada araw na inaaresto doon dahil sa kanilang sinasabi. Isa sa pinakapangunahing karapatan ang kalayaan sa pagsasalita. At ang isa pa, marami pang ibang bagay.
Pero ang isang malayang lipunan ay nakasalalay sa pagpapanatili ng pagkakaisa, ng pagkakakilanlan at kultura, na sa Europa ay labis ding nanganganib dahil sa ilegal na imigrasyon at iba pang mga bagay. Mahirap gumawa ng buod na parang libro, pero sigurado akong kabilang ang kalayaan sa pagpapahayag doon. At saka, alam mo, ang pagkakaisa ng kultura at ang pagkakaroon ng iisang layunin ay isang bagay na hindi ko masasabi na natatangi lang sa kanluran, pero isa rin itong bagay na nanganganib. Kaya, Dahil pinag-uusapan natin ang kalayaan sa pagpapahayag, may tanong ako tungkol sa bagong batas sa United Kingdom. Mas nakatuon sa United States ang mga tagapanood natin kaya hindi nila alam. Ano ba itong lagi naming nakikita sa Twitter na kailangan mo ng identification para lang makapagpa-deliver ng pizza at mga ganitong bagay? Parang ano ba ang dahilan sa likod ng lahat ng ito? oo, sa tingin ko yung mga insidenteng yun ay exception at malamang pagkakamali o maling paggamit ng platform ayon sa batas. Sa esensya, layunin ng batas na protektahan ang mga bata mula sa mapanirang nilalaman online. Pero sa ilalim ng dahilan na iyon, syempre, may kailangang magdesisyon kung ano ang mapanira at kung ano ang hindi. Dahil dito, sinusubukan nilang ipatupad ito sa mga nilalamang posibleng mapanira. Halimbawa, may video ng protesta na nagaganap. Tama? Isa ito sa mga bagay na nilagyan ng age gate online dahil posibleng makasama sa mga bata. Kawili-wili, nangyayari ito kasabay ng pagsisikap ng gobyerno na bigyan ng karapatang bumoto ang mga 16 at 17 taong gulang. Literal kang pwedeng bumoto sa bagay na di mo nakikita online. Iyan ang nararating natin. Kasama rin sa mas malawak na usapin, may halos kaparehong batas ang European Union. Naalala ko rin minsang sumali ako sa Question Time, isang sikat na programa sa television dito. Nag-usap tungkol sa katotohanang noong panahong iyon. Kakabawi lang ni Donald Trump ng access sa Facebook. Kung natatandaan mo, naban siya dati at pagkatapos ay ibinalik siya. Nagkaroon ng talakayan at sinabi ng isang politiko na dapat tayo ang may pinakaligtas na internet sa mundo. Siyempre, hindi mo iisipin na ang pinakaligtas na internet ay nasa China o Hilagang Korea dahil hindi mo ma-access ang maraming ayaw ipakita ng gobyerno. Sa tingin ko, dito sa Europa, tila nakalimutan natin na kapalit ng kaligtasan ay kalayaan at dapat merong gitnang solusyon sa pagitan ng dalawa. Imbes na puro kaligtasan lang ang inuuna kapalit ng kalayaan sa lahat ng aspeto. Oo, tingin ko sinabi ni George Washington na ang nagpapalit ng kalayaan para sa kaligtasan ay di karapat-dapat sa alinman. Naniniwala akong si Thomas Jefferson nagsabi nun. Pero, hindi. Tama ka, mali ako. O, tama ka. Well, hindi natin makukuha ang alinman. Wala tayong makukuha at hindi rin natin deserve. O parang ganun. Oo, mali ang pagka-paraphrase ko noon. Pero dahil sa usapan natin sa free speech, napanood mo na ba yung bagong palabas ng Jubilee? Ay kumakalat na ngayon at pinalilibutan nila ito. Sa tingin mo ba dapat payagan yun? Karapat-dapat ba silang magkaroon ng ganoong kalawak na abot? Narinig kong kritisismo sa format na yon ay parang hindi sila nagde-debate ng dalawang panig. Kadalasan, isa lang ang nasa gitna at yung isa ay nasa pinakadulo ng spectrum. Para sa marami, parang binibigyan natin ng plataforma ang mga boses na noon ay di naman naririnig, sabihin na nating 100 taon na ang nakalipas. Hindi ito issue ng batas o malayang pananalita, kundi ng pinipili mong panoorin o pakinggan. Nakakatawa sa akin kapag sinasabi ng iba na, dapat ganito, at tingnan mo raw lahat ng tao. Nanonood ng matitinding pornografya. May nanonood naman talaga niyan, di ba? Parang, meron talaga kaya yung mga kumukonsumo ng ganitong content ang dahilan kung bakit ito umiiral. Tama ba? Kung walang magkiklik sa Jubilee na video, nasabi mo nga ay parang extreme na version ng realidad, di wala sanang gagawa ng ganong content. Sa tingin ko, pinapakita lang nito kung ano talagang gusto ng mga tao. Matitinding opinyon, argumento, at debate. Doon ko nakikita ang problema. Kung seryosong political factual analysis lang ang pinapanood natin at tumigil tayo sa panonood ng iba, hindi rin siguro dadami ang manonood nun. Pero gusto ng mga tao ang drama, gusto nila ng conflict, gusto nila ng mga matitinding bagay. At kung titingnan mo ang mga bagay na kinokonsumo ng mga tao sa media, may kasabihan nga, kung may dugo, yun ang nauuna. Ano ang tema ng mga pelikulang pinapanood natin? Mga tao na nagkakapatayan, naglolokohan, may matitinding karanasan, gumagamit ng droga, nakikipagtalik, at iba pa. Kaya parang may kaugnayan talaga ito sa likas na ugali ng tao.
At si Jubilee, alam mo na, kumikita lang sila mula doon. Gagawin mo ba yon? Sa tingin ko papatok yon kung ikaw ang tatanungin. Kung ako ang tatanungin nila, oo naman. Ibig kong sabihin, hindi naman ako yung tipong madalas magsalita tungkol sa mga issues sa Amerika. Pero sigurado akong may mga bagay akong pwedeng pag-usapan. Palagi, gaya ng siguro napansin mo, gusto ko ang magandang debate at masaya akong ipaglaban ang argumento ko at pag-usapan ito sa paraang makatuwiran at may respeto. Kung gusto nila akong ipares sa mga taong hindi alam ang pinag-uusapan, matutuwa akong sumali. Sigurado. Siguro nasagot mo na ito ng bahagya pero nagsimula ang libro sa kung paano naging isa ang kanluran sa pinakamasaganang civilization sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero may isa pang panig na madalas kong makita dito sa United States. Sigurado akong may ganito ring issues sa United Kingdom. Tulad ng mga kabataan na talagang nahihirapan at pati na rin ang ilang matatanda ay nahihirapan din. Paano mo ba nababalanse ang dalawa? Totoo bang ito ang pinakamasagana? Nakikita lang natin ito dahil sabi mo nga gusto ng mga tao makita ang mga bagay sa dulo ng spectrum. Sa totoo lang, tayo ang pinakamasaganang sibilisasyon sa kasaysayan. Pero hindi ibig sabihin na walang mga taong nahihirapan. Para sa mga kabataan, mahalaga ang intergenerational contract, lalo na sa bansa ninyo. Ang American Dream ay nangangahulugang asahan na mas gaganda ang buhay ng mga anak kaysa sa magulang. Hindi na ito totoo ngayon. Sa tingin ko, nakakabahala ito para sa dalawang bansa natin, lalo na tungkol sa pabahay at affordability nito, na bumaba na talaga sa mga nakaraang dekada. Hindi ko alam kung ganito rin sa buong Estados Unidos, pero sigurado akong ganito sa malalaking lungsod. Sa Britanya, alam mo, ang presyo ng pabahay ay tumaas ng mas mabilis kaysa sa sahod, sweldo, at kita ng mga tao. Kaya ang nangyayari talaga ay isang sitwasyon kung saan ang susunod na henerasyon, lalo na, ay hindi kasing laki ng tsansa na magtagumpay tulad ng kanilang mga magulang. Malaking problema ito. Pero huwag nating kalimutan na karamihan sa mahahalagang imbensyon ay nagmula na sa kanluran nitong nakalipas na 200 taon. Tayo'y nagtatamasan ng malaking kasaganaan at mataas na kalayaan. Alam mo, isa ako sa mga sobrang nag-aalala sa direksyong tinatahak natin sa mga isyong ito. Gayunpaman, huwag nating kalimutan na kahanga-hanga ang ating sibilisasyon. At mula sa pananaw na iyon, sinusubukan kong ipaalala sa mga tao na, alam mo, ayaw nating mapunta sa sobrang kaliwa o sobrang kanan dahil kung tutuusin, maganda naman talaga ang meron tayo. Sang-ayon ako dyan, 100%. Isa pang interesante, bihira kong marinig, may puna ka tungkol sa kapitalismo. Hindi natin kailangang palitan ito, pero inamin mong may mga problema ito na dapat tuloy-tuloy nating ayusin at pagbutihin na bihira mong marinig lalo na sa internet na pabor sa malayang pananalita. Kadalasan, hindi nila tinutulig sa ang kapitalismo. Pwede mo itong talakayin ng kaunti. Sa totoo lang, hindi ko kinikritiko ang kapitalismo. Inaamin ko lang na bawat sistema ay may mga kahinaan at mga kakulangan. Siguro ang pakiramdam ko sa politika. Hindi ko alam kung ito ang ibig mong sabihin. Pero ang kanan, malaya. Pananalita. Ang pakiramdam ko, pareho sa Britanya at Amerika. Ang kanan ng politika. Yung mas libertarian na malayang pamilihan na pananaw ay kadalasang ganito. Tingnan natin, huwag tayong masyadong mag-alala kung paano natin hahatiin ang pie. Siguraduhin na lang natin na makagawa tayo ng mas maraming pie hanggat maaari. At yung mga tao na nagbe-bake ng pie, sila yung nararapat na makakuha ng pinakamaraming bahagi ng pie dahil sila ang gumawa ng pie. At ang hindi nakikita doon ay kapag nabubuhay ka sa isang lipunan na sobrang hindi pantay, tulad ng nararanasan natin ngayon, nagre-resulta ito sa isang lipunan na hindi komportable sa sarili nito. Ang The Spirit Level na isang mahusay na libro ay tumatalakay dito ng husto na kung susubaybayan mo ang iba't ibang sukatan ng mga suliraning panlipunan, tulad ng porsyento ng populasyon na nakakulong, karahasang interpersonal, pagbubuntis ng mga kabataan, o anumang sukatan na nagpapakita na hindi maayos ang kalagayan ng lipunan. Kapag lumampas ka na sa isang tiyak na antas ng karaniwang kita, ang talagang nagkakaroon ng epekto ay hindi ang aktwal na kita ng mga tao, kundi ang pagkakaiba ng kita ng pinakamababa kumpara sa pinakamataas, tama ba? Kaya kung mapunta ka sa isang sobrang hindi pantay na lipunan at may saysay naman, di ba? Dahil kung may lipunan ka na naang ilan, ay talagang umuunlad habang ang iba ay hirap na hirap, makikita mo
kung paano ang inggit at hindi pagkakontento sa ganung realidad ay magtutulak sa mga tao na umasal sa paraang nakakasira sa lipunang iyon. Ayon sa ebidensya, ang ganitong pagkakahati ay masama hindi lang sa sobrang mahirap, kundi pati sa sobrang mayaman. Masama ito para sa lahat. Sa kabilang banda, ang kaliwa sa politika ay nakatuon lang sa paghahati-hati ng pie. Sabi nila, dapat tiyakin na lahat ay may makukuhang bahagi ng pie, na tama lang naman. Pero ang nakakalimutan nila ay ang katotohanan na kapag inalis mo ang insentibo ng mga taong talagang gumagawa ng karamihan ng pie, wala nang bagong pie na maluluto. Sa Europa, laging pinag-uusapan ang hindi pagkakapantay-pantay na mahalaga naman, pero di na pag-uusapan ang paglago. Hindi natin pinag-uusapan ang paglikha ng mga oportunidad. Malakas ang zero-sum na pag-iisip. Para manalo ka, kailangan kong matalo. Gusto ko talaga sa Amerika dahil doon, naniniwala kayong lahat ay pwedeng manalo. Sa tingin ko, maganda iyon. Kapag nanalo tayo ng sabay, mahalaga ring alagaan ang mga hindi kayang alagaan ang sarili. Kaya nasa gitna ako at nagdadalawang isip sa mga isyong ito. Dahil sa tingin ko, ang perpektong lipunan ay yung hinihikayat ang paglikha ng yaman at pagiging malikhain. Dapat may lipunan kung saan, hindi dahil sa pilit ng gobyerno kundi sa kultura, bilang matagumpay na tao, tungkulin nating mag-ambag pabalik sa lipunan. Dapat tayong mag-invest ng daan-daang milyong dolyar sa mga proyektong makakatulong sa kapwa. Dahil sa ganong klaseng pag-uugali, nakakabuo tayo ng isang lipunan kung saan, oo, pwedeng yumaman at magtagumpay ng husto ang mga tao habang inaalagaan din ang kanilang kapwa. Yan ang klase ng lipunan na gusto kong tiran. Hindi ba ikaw rin? O 100%. Siguro lumilihis tayo sa script. Pero sa tingin mo ba, pinalalala ng social media ang mga problema? Malamang oo ang sagot. Sa tingin ko, ang social media ay sabay na nagpapabuti at nagpapalala ng mga bagay. Tama, di ba? May masamang kapalit ito pero may kamangha-manghang ambag din. Kung wala ang social media, hindi tayo mag-uusap at hindi rin mapapanood ito sa YouTube. Hindi rin sila makikinig kung walang podcast. Wala akong daan-daan libo at milyong tao sa buong mundo na interesado sa mga sinasabi ko kung wala ito. Kaya naman, wala sana ako nitong napakagandang trabahong mahal ko. At hindi rin sana makakapanood ang mga tao ng mga content na tulad ng sayo na talagang gusto nila, pinapahalagahan at handang bayaran. Tama ba? Lahat tayo ay nakikinabang dito, pero may mga hindi ring magandang kapalit. Marami pa tayong pwedeng talakayin tungkol dito. Kaya tulad ng sinabi ni Thomas Sowell, para sa akin, wala talagang solusyon sa karamihan ng bagay, kundi puro kapalit lang. Sa tingin ko, bagay din ito sa social media. May sense yan. At kung pag-uusapan pa natin ng kaunti, siguro kailangan mo pang ipaliwanag ito ng mas detalyado dahil tungkol ito sa mga bagay ng immigration sa United Kingdom. Ang pagkakaiba sa pananaw ko ng immigration sa United States at United Kingdom ay mas marami talagang refugee immigration sa United Kingdom kumpara sa United States. Di ko alam kung totoo yan ayon sa karanasan mo. Depende kung ano ang ibig mong sabihin sa refugees. Kasi bago pa ang kasalukuyang administrasyon, milyon-milyon na ang dumadaan sa southern border na tinatawag na refugees. Tama? Kaya hanggang kamakailan lang, sa tingin ko patas lang sabihin na may malaking issue rin ang Amerika tungkol dyan. Pero kung gusto mong maintindihan kung nasaan kami at kung nasaan kayo, sa tingin ko may pagkakaiba sa kultura. Sa tingin ko, sa kultura, ang Amerika ay talagang pro-immigration. Higit pa sa kahit anong bansa na napuntahan ko. Sa totoo lang, pro-immigration talaga ang Amerika pagdating sa karaniwang tao at sa kanilang pag-iisip. Sobrang bukas sila sa mga taong gustong pumunta sa Amerika at maging Amerikano. Yung sumusunod sa batas, nagiging bahagi ng kultura, natututo ng wika, nag-i-integrate, at ginagawa ang sarili nilang bahagi ng lipunan. Sa karanasan ko, tuwing may kausap akong tao, palagi nilang tinatanong, kailan ka pupunta sa Amerika? Kailan ka lilipat dito? Medyo kakaiba yan sa buong mundo. Bihira lang akong makaranas niyan sa ibang mga bansa. Pero sa tingin ko rin, naiintindihan ko kung bakit sawang-sawa na ang mga Amerikano sa legal na sistema at sa tamang paraan ng pagpunta sa Amerika na parang inaabuso at sinasamantala na lang. May mga nagsasabing may mga politiko na nagpapadali at naghihikayat sa prosesong yan.
Kaya bukas na bukas ang southern border. Kaya, alam mo, may positibo at negatibo akong pananaw sa kasalukuyang administrasyon. Pero kung susuriin mo ang kanilang performance, masasabi mong ang pagharap sa issue ng border ay isang malaking positibo at isang malaking tagumpay sa aspetong iyon. Sa Britanya, iba ang sitwasyon dahil maliit ang bansa namin. Hindi kami bansa na nabuo dahil sa malaking immigration. Ito ay isang bansa na halos homogeneous sa buong kasaysayan nito hanggang mga 1,950 o 1,960. At kahit noon, hanggang huling bahagi ng 90 idis at unang bahagi ng 2,000 ses, maliit lang talaga ang pagpasok ng mga imigrante. Talagang napakaliit lang noon. At pagkatapos, mula noong 1,977 pataas, naghalal kami ng isang lalaki na tinawag na Tony Blair, na baka kilala ng ilan sa inyong mga nanonood. Sa pamamagitan ng mga pulisya, binuksan niya ang hangganan, kaya mas maraming tao ang dumating sa Britanya sa 13 taon kaysa sa nakaraang 1,000 taon. Mas maraming tao ang dumating sa 13 taon kaysa sa 1,000 taon. Pagkatapos noon, pumasok ang konserbatibong gobyerno at dumami pa lalo ang tao sa susunod na 12 o 11 taon, tama ba? Kaya iyon ang isang bagay na nangyari. At maiisip mo, alam mo, kung iisipin mo kung ano ang ibig sabihin yon, kung ikaw ay pabor sa imigrasyon o laban sa imigrasyon o nasa gitna katulad ko o kung ano paman, tama? Iyon ay isang matinding bagay na mangyari sa isang bansa. Iyan ay isang katotohanan, tama? Kahit na iniisip mong napakabuti niyon, matindi pa rin iyon. Malinaw na magdudulot iyon ng matinding reaksyon, positibo o negatibo, depende sa pananaw mo. Kaya ang pag-aalala ng mga tao tungkol sa legal na imigrasyon ay tumaas ng husto dahil ang bansa ay nagbago ng napakabilis hanggang sa punto na, alam mo, ang mga katutubong populasyon, mga puting Briton, ay naging minorya na sa pinakamalalaking lungsod sa bansa, sa London, sa Birmingham, at sa iba pang lugar. At iyan ay isang bagay na malinaw naman, alam mo, na nagpaparamdam ng hindi komportable sa maraming tao dahil, gaya ng sinabi ko, alam mo, sa Amerika, may kultura kayo ng pagiging melting pot. Nagmula ang bawat tao sa iba't ibang lugar at nagkakaisa. Ang Britanya ay may natatanging pagkakakilanlan. At kaya naman, ang pagkakaroon ng sunod-sunod na malalaking alon ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may iba't ibang kultura, iba't ibang wika na pumapasok, may mga positibo rin itong naidudulot. Alam mo, gumanda ang pagkain at iba pang bagay. Pero may negatibo rin ito. At bahagi nito ay parang nararamdaman ng mga tao na naging dayuhan na sila sa mismong lugar na kanilang kinalakihan dahil na rin sa bilis ng mga pagbabagong ito. Napakabilis talaga. Ngayon, iyon ang isang bahagi nito. Idagdag mo pa dyan ang problema natin sa ilegal na imigrasyon. Halimbawa, dumating ako sa Britanya mula Russia noong 1,975 o 1,976, depende sa bilang mo. Noong dumating ako sa Britanya, 55,000 katao kada taon ang pumupunta sa Britanya. Legal. Sumunod sila sa patakaran, kumuha ng visa, nakuha lahat iyon. Isa ako sa 55,000 na tao. Ngayon, habang nakaupo tayo dito, halos ganoon na rin karami ang bilang ng mga taong pumapasok sa Britanya ng ilegal bawat taon. Ilegal. Sumasakay sila ng bangka sa Pransya dahil pinapayagan ng mga Pranses. Pagdating nila sa Britanya, hindi lang sila pinapayagang pumasok imbes na ibalik, kundi inilalagay pa sa hotel o pribadong tirahan na binabayaran ng gobyerno mula sa buwis ng mamamayan. Binigyan sila ng SIM card, binigyan sila ng perang pambaon, binigyan pa sila ng kung ano-anong iba pang bagay. Hindi naman sila kadalasang inihihiwalay o inilalayo sa ibang tao, kaya yung iba sa kanila ay lumalabas at nagtatrabaho ng ilegal. Maaaring isipin mo, sige lang, magtrabaho ng ilegal, pero yung iba sa kanila, lumalabas at gumagawa ng krimen. Paulit-ulit tayong nagkakaroong ng kaso ng ilegal na imigrante na lumalabas, ng momolestiya, ng gagahasa at pumapatay. Ayon sa estadistika, mas mataas ang posibilidad ng ilang dayuhan kaysa lokal na mamamayan na gumawa ng panggagahasa, sexual na pag-atake, at iba pang krimen. Kaya naging totoong alalahanin ito para sa mga tao. Bahagi dahil sa dami ng kaso at bahagi dahil sa bilis ng mga pangyayari. Sa totoo lang, parang niloloko na lang tayo ngayon. Gaya ng sabi namin sa Britanya, hindi mo pwedeng hayaang pumasok ng ilegal sa bansa mo ang 45,000, 55,000, 60,000 katao kada taon. Tapos sila pa ang pabahayin at gastusan ng pera ng mga nagbabayad ng buwis.
Mukhang hindi patas yon. At mahalaga talaga sa mga Briton ang pagiging patas. Sa loob ng 20 taon, napakasama ng ating pulisya sa imigrasyon. At ngayon ay nagdudulot ito ng matinding reaksyon. Bilang unang henerasyong imigrante, natural lang na mag-alala ako dahil madalas sobra ang reaksyon ng publiko. Imbes na tugunan lang ang iligal na imigrasyon, baka isipin nilang alisin lahat ng imigrante na masama para sa bansa at sa mga imigrante na nag-aambag, nagbabayad ng buwis, sumusunod sa batas, nag-i-integrate, natututo ng wika, at nagtuturo ng pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Isa lang akong tao na nais ng maayos na bansa at hindi nakakatulong dito ang malawakang iligal na imigrasyon. Nagtanong lang ako kasi pati sa United States nagbabago na rin ngayon. Pinag-uusapan na ng mga tao na posibleng magdulot ng problema ang legal na immigration lalo na kung labis. Sa tingin ko, nabanggit mo na yan sa libro mo, kailangan lang maayos ang pamamahala. Oo naman. Maraming tao online ang tinuturo ang United Kingdom at sinasabing legal na immigration ay pwedeng sumira ng bansa. Tingnan mo. Sa palagay ko, kailangan nating maging mas maingat at detalyado kaysa dyan. Nagkaroon tayo ng malaking bilang ng mga Ukrainians na dumating sa Britain nitong nakaraang 3 taon dahil sa digmaan. Hindi naman nasira ang Britain dahil doon. May 10,000 tao mula Hong Kong na dating bahagi ng British Empire hanggang 1,997 nang sakupin ng China ang lungsod. Marami ang tumakas dahil mahalaga sa kanila ang kalayaang kanluranin. Ilan sa kanila ay dito napunta. Ang mga taga Hong Kong ay hindi naging dahilan ng pagkabigo ng Britanya. At kaya ang issue na kinababahala ng mga tao ay ang tungkol sa mga tao mula sa ilang bansa, ilang kultura, at ilang demograpiko lalo na. Doon nagmumula ang mga issue. Hindi ito mismong imigrasyon. Pero tama ka. Dapat itong pamahalaan ng maayos. Dapat kayang pamahalaan ang bilang, tugma sa kultura, matutunan ang wika, at gustong mag-adapt. Dapat may kagustuhan ding makihalubilo sa mga katutubong naninirahan, etibapi. Lahat ng mga bagay na iyon ay napakahalaga. Pero ang katotohanan, hindi lang basta imigrasyon ito. Ito ay tiyak na galing sa ilang bahagi ng mundo. Kailangan lang nating maging tapat dito. Hindi. Sige, bagay ito sa tanong mo tungkol sa alkalde ng London. Napanood ko ang clip pero alam kong hindi ko pwedeng ipakita rito. Babasahin ko ito ng eksakto. Sa panayam, sinabi ni Lender Mayor na kung iimbitahan niya si Trump sa London, ipapasyal niya ito at ipapakita ang mga mosque, pagkakaiba-iba at Nottingham Carnival sa London. Pinapatunayan nito na ang pinakamalaking lakas ng London ay multiculturalism gaya ng pagiging mayaman nito sa kasaysayan. Nakakabaliw na ang alkalde ay magsasalita tungkol sa mosque at magbibigay tour sa United States President, ipinapakita ang kultura ng London. Ano ang tingin mo doon? Sa totoo lang, nabigo ang multiculturalism. At hindi ako ang nagsabi niyan kundi sina David Cameron at Angela Merkel. Mga dating namuno sa kanilang bansa. Ang ibig nilang sabihin, palagi akong maingat na paghiwalayin ang multiculturalism at multi-etnikong lipunan. Ang Amerika, Britanya, ay mga multi-etnikong lipunan. Mayroon tayong mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan, iba't ibang lahi, iba't ibang etnikong grupo. At maaaring gumana iyon, basta't lahat ng mga taong iyon ay handang tanggapin ang iisang kolektibong pagkakakilanlan. Lahat tayo ay Amerikano o Briton, pero ang multikulturalismo ay nagsasabing hindi mo kailangan maging ganoon. Pwede mo lang, alam mo na, maging kung sino ka. Magkaroon ng sarili mong pananaw sa mga bagay. Huwag mong intindihin ang iniisip ng ibang tao. Huwag makibagay o maging bahagi ng lipunan. Huwag ipagmalaki ang pagiging Amerikano. Huwag ituro sa anak mo ang Amerikanong values, atiba. Hindi yan gumagana. At ibig kong sabihin, hindi ako tagahanga ng kasalukuyang alkalde ng Londres. Kaya niya laging inuulit ang mga katagang, ang pagkakaiba, iba ang ating lakas. At hindi rin nakakatulong na madalas niya itong sinasabi pagkatapos ng teroristang pag-atake. Hindi nito napapaniwala ang tao na pagkakaiba-iba ang ating lakas. David, nakita mo na ba yung tweet ni Noam Macdonald na matagal na niyang pinost? Ilalagay natin dito yon. Oo. Pero sobrang nakakatawa. Pero lilipat na tayo sa susunod na tanong at ito ay tungkol sa term na ikaw mismo ang nagbigay ng pangalan. Medyo sigurado ako. Ulit, hindi ko alam ang buong internet. Woke, tama. Pwede mo bang ipaliwanag yon sa mga tagapanood natin? Kasi ang tanong, bakit ang woke right ay pro-Palestine pero hindi pro-Ukraine?
Nakaka-interes yan. Kaya hindi ko masabing ako ang nagpauso ng termino, tama? Isa lang ako sa maraming gumamit noon. Kaya kung gusto mo ng mas akademikong paliwanag, si James Lindsay ang taong nagpasimula niyan. Hindi ko alam kung kilala mo siya. Kaya niyang ipaliwanag ito sa mas pilosopikal na paraan. Pero ang obserbasyon ko, kung iisipin mo kung tungkol saan ang woke left, tama ba? Ang woke left ay pangunahing isang identitarian na kilusan, tama? Sinasabi nito na ang mahalaga sa'yo ay hindi mo iniisip ang sarili mo bilang Amerikanong mamamayan. Tinuturing mong bahagi ka ng iyong grupo. At habang mas lalo mong pinagtutuunan ng pansin ang iyong grupo, kung ikaw ay itim, kayumanggi, babae, lalaki, bakla, trans, o kung ano paman, iyon talaga ang dapat mong pagtuunan ng pansin. At sa pamamagitan ng iyong pagkakakilanlan mo, dapat maranasan ang mundo. Sa pamamagitan ng iyong pagkakakilanlan mo, dapat pag-isipan ang politika. Dahil sa iyong pagkakakilanlan, dapat mong pag-isipan ang lahat, tama? Hindi ka mamamayang Amerikano. Isa kang itim, trans, at may kapansanan. Yan ang mahalaga, tama? At pagkatapos, ang mahalaga siyempre ay yung isa pang pinagtutuunan nila ng pansin, ang pagiging biktima, ang pang-aapi, tama ba? Sino ang pinakaapi? Binuo nila ang ideya ng intersectionality. Kung mas marami kang subgroup na kinabibilangan, mas api ka. Kung ikaw ay itim, trans, o may kapansanan, mas api ka. At kung ikaw ay isang tuwid na puting lalaki, ikaw ay automatikong masama at ang nang-aapi. At ang isa pa, syempre, sinasabi nila na wala namang katotohanan. Lahat ay relatibo. Ang tunay na mahalaga sa buhay ay kapangyarihan. Tungkol ito sa kung sino ang may kontrol at kayang gamitin ang kapangyarihan para makuha ang gusto ng kanilang grupo. Sa totoo lang, ang mga nagtatrabaho sa kanan ay kabaligtaran lang noon na nagsasabing, oo, tama ang kaliwa. Ang mga nagtatrabaho sa kaliwa ay tama. Ang tunay na mahalaga tungkol sa iyo ay ang iyong pagkakakilanlan. At ikaw, bilang isang tuwid na puting lalaki, ay naapi ng sistema. At dapat mong makita ang sarili mo hindi bilang isang Amerikanong mamamayan, kundi bilang isang tuwid na puting lalaki at kilalanin ang sarili mo sa grupong iyon at isipin ang pang-aapi sa grupong iyon at ipaglaban ang interes ng grupong iyon kahit isang tabi ang iba at hindi mahalaga kung ano ang mga patakaran ng ating liberal na demokrasya. Ang dapat nating gawin ay ang ginagawa ng mga woke na kaliwa na gumagamit ng kapangyarihan sa kahit anong paraan para sirain ang ating mga kaaway at makamit ang ating layunin. Kaya parang iyon ang pinaka-basic na version ng pagkakaintindi ko dito. Mayroong buong usapan sa filosofiya tungkol sa pre-modernism, modernism, at postmodernism. At si James Lindsay ay magaling dyan. Kung gusto mong hanapin, kung gusto mong pag-usapan pa ang tungkol sa gawain yon. Tama. Tungkol naman sa Israel at Palestine at Ukraine, sa tingin ko nakakatawa ito. Kaya tungkol sa Ukraine, sa totoo lang, iniisip ko na malaking bahagi nito ay tanong lang kung sino ang namumuno noong nangyari ito. Kaya kung nangyari ang pananakop sa Ukraine noong unang termino ni Pangulong Trump at siya ang tumulong na labanan ito at tinulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili, sa tingin ko karamihan sa kanan ay susuporta talaga sa Ukraine. Naniniwala talaga ako doon, kaya siguro yun ang dahilan. Pero tungkol sa Israel at Palestine, sa tingin ko, bahagi ng dahilan kung bakit sobrang galit at ayaw ng woke na kanan sa Israel ay dahil hawak ng Israel ang gusto nila. Malakas ang pambansang pagkakakilanlan ng Israel at homogeneous ang lipunan nila. Malinaw na, alam mo na, isa yan sa mga reklamo nila na parang pinapayagan ang Israel na magkaroon ng isang estadong Hudyo. Bakit hindi tayo pwedeng magkaroon ng isang bansang Kristiyanong puti? Bakit kailangan nating magkaroon ng pagkakaiba-iba? At lahat ng iba pang bagay na ito, bahagi ba ito ng dahilan? Bahagi ng dahilan ay ang woke right na humihiram mula sa pasismo. Kaya malaking bahagi nito ay ang paghahanap ng isang sisisihin. Lalo na para sa mga taong gusto nilang makita bilang mga nang-aapi. At sino ang nang-aapi kung ikaw ang inaapi? Siyempre, kahit sino na may pera, labis na tagumpay, at iba pa, na sa kasong ito ay mga Hudyo. At saka pala, pati mga Amerikanong Indiano, ibig sabihin yung mga tao mula sa subkontinente ng India. Dahil sila rin ay nagsisimula ng mapabilang sa mga napupuntirya. Makikita mo ito kay Vivek Ramaswamy. Halimbawa, isang konserbatibo na madalas makatanggap ng puot mula sa mga woke na kanan. Dahil kasi siya ay Indiano.
Tama. Sige, hindi ko alam kung mailalarawan mo si Tucker Carlson bilang Will Cray. Oo, sigurado ako. Nagsulat ako ng artikulong Tucker Carlson at Workright. Sige, hindi ko yun napansin. Kasalanan ko. Hindi, yun lang. Alam kong tinawag ka niya dahil nagsalita ka tungkol sa politika sa Amerika at iba pa. Sabi nila, hindi ka dapat magsalita tungkol dito kasi hindi ka naman dito nakatira. Napakanawas pumunta siya kay Vladimir Putin para interviewin at kunin ang opinyon nito kung bakit pumapalaya ang Amerika. Oo, madalas din siyang magkwento tungkol sa Britanya at politika nito. Interesante kahit di siya taga ron. Oo. Oo, anong tingin mo doon? Bakit kaya si Tucker Carlson sobrang pabor sa Russia na parang ito ang tagapagligtas ng Western values kahit hindi naman totoo? Hindi totoo yon. May artikulo at video ako. Pwedeng bisitahin ng tao ang Substack ko para basahin o panoorin ito. Dahil, Nabanggit mo agad, nakita ko rin ng tweet na na-demonetize ang video mo at madalas din naming maranasan yan. Siguro ilalagay na lang namin ang link ng pinakabago mong podcast kasama si Shalami Robinson. Napanood ko ng kaunti yon sa simula. Para mapanood pa rin ng tao kasi kapag na-demonetize na, doon nalalaman ng audience. Wala nang insentibo ang YouTube para i-promote. Totoo naman. oo, sa kasamaang palad. Pero sa video at artikulo na iyon, na mababasa rin sa constantankisontaana.com, ang tinalakay ko ay ang katotohanan na. Ang argumento ng woke na kaliwa ay epektibong sinasabi na ang mga ideal ng kanluran ay masama at kaya dapat gibain ang kanluran. Galit ang woke na kanan sa kanluran dahil hindi nito natutupad ang sariling ideal. Napapansin nilang hindi gusto ang pagbabago, kaya naghahanap sila ng ibang alternatibo. At talagang kinontra ko ito kay George Bernard Shaw na pumunta sa Soviet Russia noong dekada 30 at hinangaan si Stalin. Naglaan siya ng oras, kasama siya at sinabi, "Oh, tingnan mo itong magaling na tao. Mas magaling siya kaysa sa demokrasya natin." At siya ay isang taong parang alaga, kaya para sa marami tulad ni Tucker Carlson, hindi tunay na lugar ang Rusya. Isa itong ideya. Isang ideya. Alam mo, kung saan ang puting Kristiyanong bansa ay pinoprotektahan mula sa lahat ng masamang liberalismo at pagkakaiba-iba. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kaya ito nangyayari. At oo, isa sa mga bagay na nabanggit ko sa artikulong iyon ay bago ang digmaan sa Ukraine, regular akong panauhin sa palabas ni Tucker Carlson. Minsan akong pumunta roon kapag may malalaking balita. At pagkatapos ng pangalawa, sinabi ko sa kanya, sa producer niya pagkatapos. Dahil sinabi ng producer niya, "Oh, ang galing nun, Constantine. Bumalik ka lang sa palabas. Gusto ko rin makausap si Tucker tungkol sa Ukraine kasi hindi kami magkasundo. Magandang diskusyon iyon." Sabi niya, "Oo, pero baka uminit ang usapan." Sabi ko, makakakuha si Tucker ng maraming views at mukhang di naman siya umiiwas sa debate. Pero talagang hindi siya interesado kahit kaunti na makipagdiskusyon. Na sa totoo lang, nung pinilit ko pa, parang sinabi niya na, "Kung ipagpapatuloy mo pa to, hindi ka na makakabalik sa Tucker Carlson." Tama? Ayaw nilang talakayin ang issue dahil alam ni Tucker na marami siyang kasinungalingan tungkol sa Ukraine. Tulad ng ideya na pinahihirapan ni Pangulong Zelensky ang mga Kristiyano. Ipinapakita niya na parang digmaang sibil sa Orthodox Church ang labanan ng Russian at Ukrainian Orthodox Church na inilarawan bilang pang-uusig ni Zelensky sa mga Kristiyano. Walang katotohanan, puro kasinungalingan lang. Katulad din noong pumunta siya sa Moscow at sinabi niyang mas mura ang pagkain doon, wala ring katotohanan yon, di ba? Mas mahal ang pagkain sa Russia para sa Russian kaysa sa Amerika para sa Amerikano. Oo, para kay Tucker Carlson, mas mura ang pagkain. Pero dahil lang iyon sa magkaibang bansa at magkaibang antas ng pamumuhay ang Russia, hindi ibig sabihin na talagang mas mura ang pagkain. At syempre, habang sa tingin ko ay may karapatan naman siyang kapanayamin si Vladimir Putin, alam mo, trabaho talaga iyon ng mga mamamahayag na domina talaga siya sa panayam at hinayaan niyang apakan siya ni Putin. Sinubukan niyang hamunin sa simula, ngunit sa huli, napaglaruan siya. Kaya sa lahat ng mga dahilan na iyon, sa tingin ko, nililigaw niya ng husto ang kanyang mga tagapanood tungkol sa Ukraine. Ipinakita niya ang isang one-sided at hindi tumpak na larawan dahil iyon ang gusto niyang ipakita sa kanyang mga tagapanood. Sa halip na hanapin ang katotohanan. Yung sitwasyon na sinabi mo tungkol sa hindi niya pagtalakay, nangyari ba ito sa Fox or pagkatapos niyang umalis at nag-podcast na siya? Sa Fox iyon.
Sige, may sense yun. At saka, nagbago na rin ang mga opinion niya. Kaya ito na ang susunod na tanong. Malaki na ang pinagbago ng mga opinion niya. Mukhang nagbago ito para makakuha ng mas maraming views at mapukaw ang damdamin ng mas maraming tao. Alam ko na kamakailan may nakausap kang gumawa ng video tungkol sa alt-right at nabanggit ang ilang YouTuber, si Jimmy yata, tama? Sige, kaya nagkaroon kayo ng pag-uusap na ito. Hindi ako sang-ayon sa kanya pero halata namang naniniwala siya sa mga sinasabi niya kahit magkaiba kami ng pananaw. Humingi siya ng paumanhin nang malaman niyang nagkamali siya. Sa tingin ko, tinanggal mo at siya rin ang video. Hindi ko nararamdaman kay Taker parang ginagawa lang niya yon. Parang inisip niya, kikita ako ng mas malaki dito or magkakaroon ako ng mas maraming clips or kung ano-ano pa na parang kakaiba pero hindi naman talaga kakaiba. Medyo nakakalito kasi alam mo yon, bilyonaryo na siya. Ibinenta ng pamilya niya ang 7 bilyong frozen food company kaya di ko maintindihan bakit niya ginagawa yon. Alam mo, madalas iniisip ng mga tao ang pera bilang pera. Pero kung iisipin mo, tayong dalawa ay nasa YouTube. Tungkol ito sa mga numero. Tungkol ito sa pinakamalaking podcast sa Amerika. Kung kaya mo, at sa pagkakaroon ng iba't ibang bagay para sa marami. Pero iba ang pananaw ko. Para sa akin, ang trigonometry ay paghahanap ng katotohanan. Pakikipag-usap sa publiko tungkol sa tama, pagiging tapat sa limitasyon, at kung saan ako hindi sigurado. Pero sa tingin ko, para sa maraming tao, may ilan na para sa kanila. Parang computer game lang to. Alam mo, hindi ka naman naglalaro ng computer game dahil kumikita ka ng pera dito. Naglalaro ka ng computer game dahil gusto mong manalo. Halimbawa, di ba? Sa tingin ko, bahagi rin yon. Sa tingin ko, malakas ang kapangyarihan kapag may malaking plataporma ka at isang tawag lang kay Pangulong Trump. Pakiramdam mo kaya mong baguhin ang patakaran ng gobyerno at hawak mo ang suporta ng ibang pangulo. Para sa akin, lahat ng ito ay konektado. Totoo, wala talaga akong alam sa kanyang pinansyal kaya hindi ako makapagbigay ng opinyon. Alam ko lang, iniiwasan niyang pag-usapan ito sa mga hindi sang-ayon sa kanya. Inimbitahan namin siya sa trigonometry. Masaya akong pumunta sa kanyang podcast at pag-usapan ito kasama siya. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari ang alinman doon. Medyo nakakalito nga. Hindi ako nakikipagtalo, pero ang pagde-debate sa kahit sino, hindi lang sa'yo, ay mas maraming views kaysa isang panig lang. Kaya nakakalito rin kung bakit hindi niya gagawin yon. Ayaw niyang ibahagi ang pananaw niya sa hamon na ito kahit malayo. At ngayon huling tanong na alam kong nauubos na ang oras natin. Candace Owens, sigurado akong nakita mo kung paano inihambing niya si Macron kay Putin, sinabing mas masahol pa dahil sa isinampang kaso laban sa kanya. Di ko alam kung alam mo kung bakit siya kinasuhan. Matagal na akong hindi nakakasubaybay sa mga ginagawa ni Candace Owens. Paminsan-minsan sa Twitter, nakakakita ako ng clip niya na nagsasabi ng mga kalokohan na siya na ang ginagawa niyang trabaho ngayon. At nasasabi ko na lang, okay, nakakalungkot naman yon. Dumating din sa punto na mahusay siyang magbalot ng pananaw ni na Thomas Sowell at Larry Elder tungkol sa lahi at iba pang usapin sa Amerika. Mga matatalinong tao naman sila. Kaya niyang kunin ang matatalinong punto nila at ipresenta ito dahil magaling siyang magpresenta. Hindi siya ganoon katalino, pero mahusay siyang magpresenta. Kaya niyang kunin at ipresenta ang ideya ng iba sa kaakit-akit na paraan para sa kabataan. Magaling talaga siya. At gaya ng alam mo, dati siyang sobrang pro-Israel. Iba talaga ang pananaw niya noon kumpara sa mga sinasabi niya ngayon. Sa tingin ko, nakakalungkot lang talaga. Alam mo yon, pero kung gusto niyang mag-rant tungkol sa katotohanang si Bridget Macron ay isang lasang lalaki habang buhay at doon niya gustong ilaan ang oras niya, ayos lang para sa kanya. Sa tingin ko, hindi na niya magagawa yon ng matagal pa sa takbo ng kasong ito. Huling tanong na lang siguro, naranasan mo rin yan minsan, di ba? Tulad ni Tucker Carlton at Candace Owens na nagbago ng opinion sa maraming bagay. At mukhang ginawa nila yon dahil kapakipakinabang sa kanila. Paano mo hinuhusgahan yon? Gusto natin, kaya mo naman ginagawa ang podcast mo, di ba? Ipinapakita mo sa mga tao ang mga bagong pananaw, umaasang magbabago sila or magbabago ang opinion ng mga nakikinig. Pero may mga tao rin na nagsasalita lang, may dahilan sila para baguhin yung opinion nila kasi nakikita nila na mas dadami ang views nila, kaya nila ginagawa yon. Paano mo hinaharap o pinagkaiba yon? Para sa akin, galing talaga yan sa loob. Kung sobrang mahalaga sa'yo ang pera at kasikatan na handa kang magsinungaling sa harap ng kamera araw-araw, wala na akong magagawa dyan. Ayokong, alam mo yun, hindi ko naman ipagbabawal yan. Wala namang gagawa nun. Para sa akin, sayang lang ang buhay kaya ayokong gawin yon. Kaya sa tingin ko, sa pinakaugat, galing talaga yan sa loob mo bilang isang content creator.
Naglalabas ka ba ng mga bagay na tingin mo ay nagpapabuti sa mundo? O sinusubukan mo bang pagandahin ang buhay mo kapalit ng mundo? Doon nagkakaiba at bawat tao ay gagawa ng sarili nilang desisyon. At kung isa kang Kristiyano tulad ni na Candice at Taker, babayaran mo yan sa kabilang buhay sa isang paraan o iba pa. Perfecto. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras para sa amin. At meron pa bang iba? Ilalagay namin ang link ng Libro Podcast at partner ni Tommy Robinson. Substack, talagang ma-appreciate ko yon. Ito ay ConstantineKisin.com. Nandoon lahat ng mga artikulo ko. Perfecto. O ilalagay namin yan, Dula. Maraming salamat sa pagpunta. Sana magawa natin ulit ito. Salamat kapatid, na-appreciate ko ang oras mo.